Grabe, parang waiter sa uniform ko. Kasi nilagyan mo ng glitter sa kala mo fashion show. Parang pang prom. Parang hindi pang school. May pa shiny pa. Hindi ko naman kasalanan may taste ako. Baka arte lang talaga. Kung laging maingay kong si Andre, parang hindi na ubusan ng energy. Hayaan mo na. Ganyan talaga yan. Expressive. Parang laging may show. Kung ako yan, napagod na akong magsalita. Nakaka-drain. Tinitignan ka niya ako kanina pa. Kaya nainis kang sa akin. Naiinis o baka may interes? Posible, tomboy yun. Eh ano ngayon? Ako, baka kayo pa yan sa uli. May tension eh. Ano ba? Huwag na kayo dyan. Kakain lang ako. Drama agad. Hi! Tayo pala magka-partner. Unexpected ah. Basta ayoko nang bigod sa chart natin. Ayoko nang matindag. Okay, pero ayoko rin ng sobrang clean. Mas gusto ko yung may konting buhay para same tayo. Magaling ka pala mag-drawing. Galing nga. Diba, para ma-express ko nararamdaman ko. Mas madali na lang kesa magsalita. Weird ka lang pala. Very interesting. At least hindi boring. Sige, gawin na natin to. Ayoko nang date. Hindi ka pala ganun ka-dream. Akala ko dati sobrang arte mo. At ikaw, hindi ko pala ganun kasungit. Kasi ka rin pala kusa. Pero wag mo isipin mo friends na tayo ha. Okay lang, magka-partner naman tayo. Para sa susunod, mag-teammates na tayo. Andre, bakit mo binago yung chart? Sabi ko walang glitter. Konti lang naman. Ang lang kasi kung plain lang. Hindi mo sinunod yung gusto ko. Akala ko ba mag-partner tayo? Eh, mag-partner tayo. Hindi lang ikaw ang may say. Dapat may compromise. Alam mo, ang hirap mong kausap. Parang ikaw lagi ang tama. Ikaw rin, lagi kang galit. Parang laging may pader. Ano nangyari? Bakit parang may bagyo? Nag-away kasi kami. Hindi ko alam bakit ako affected. Parang gusto ko na lang magseryoso. Sorry kahapon. Medyo madala. Okay lang. Naiintindihan ko. Gusto mo lang maayos. Hindi alam. Kaya ako naman, sanay sa gulo. Kaya siguro magkaiba tayo. Siguro. Pero hindi ibig sabihin hindi pwedeng magkasundo. Tama ka dyan. Uy, lagi kasama si na Andrea at Princess ah. Oo nga. Siguro natutunan sila magkasundo. Masaya akong nakikita kita. Ako rin. Hindi ko akalain. Okay ka ba lang kausap? Hindi mo na ako annoying. Medyo rin. Pero nakakatuwa ka rin minsan. Progress na yon. Uy, baka may something na kayong dalawa ha. Wala ha. Hindi mo kailangan mag-rap ng ganun. Ayoko lang ng dismiss. Minsan parang ayaw mo lang makita tayong magkasama. Hindi mo lang alam ang pinagdadaanan ko. Hayaan mo muna siya, baka may problema lang. Andre, pwede ba tayo mag-usap? Ano naman? Sorry. Pasensya na sa mga sinabi ko noon. Hindi ko sinasadya. Minsan kasi natatakot ako sa mga sinasabi ng ibang tao. Minsan natatakot din ako sa sarili kong nararamdaman. Naiintindihan ko. Alam kong hindi rin madali maging totoo kapag takot kang mahusgahan. Hindi ko gustong saktan ka.
Pero minsan parang may pader sa loob ko. Hindi ko alam kung paano ko ito ibababa. Hindi mo naman kailangan ibabaga. Gusto ko lang makilala ka. Hindi para baguhin ka, kundi para maintindihan kung sino ka talaga. Minsan gusto kong lumapit. Pero natatakot ako baka mawala. Pag nalaman mo kung sino talaga ako. Hindi ako alis. Pwede tayong magsimula ulit. Kahit dahan-dahan. Salamat, Andre, sa pag-intindi. Salamat din, Princess, sa paglapit ulit. Dito ako madalas pumunta kapag mag-isa. Dito kasi parang mas malinaw yung isip ko. Ako rin, hindi ako nagsusulat ng mga tanong sa sarili ko. Minsan, sinusulat ko rin ang mga sabon. Kahit hindi ko pa sigurado kung tama. Ang ganda nun. Alam mo, magkaiba tayo. Ikaw tahimik, ako madaldal. Pero kapag andito tayo, pareho lang tayong naghahanap ng sagot. Oo, dati ayoko ng ganitong usapan. Pero ngayon parang gusto kong subukan. Gusto kong kilalanin, hindi lang ikaw, pati rin sarili ko. Walang masama dun. Hindi kailangan ng label o tawag. Ang mahalaga ang may respeto at katotohanan. Tama ka, gusto kong maging totoo. Kahit nakakatakot, gusto kong subukan. At kung sakaling magbago na ang damdamin, sana kayanin natin tanggapin. Oo, walang pagtatago, walang iwan. Naalala mo itong activity natin? Akala ko dati wala lang. Pero habang ginagawa ko, parang ang dami kong natutunan. Sorry, akala ko simpleng drawing lang. Pero habang ginagawa ko, parang mas nakikilala ko ang sarili ko. Dati lagi akong natatakot sa kung anong sasabihin ng tao, sa kung anong nararamdaman ko. Pero ngayon, parang unti-unti ko natatanggap na okay lang maging iba. At okay lang rin na hindi alam agad ang sagot. Basta totoo ka lagi sa sarili mo. Salamat, Andre, kung hindi ko ang partner ko. Siguro hindi ko matatapos to. Salamat din kung hindi ka ang kasama ko. Hindi ko matutunan kung ano ang ibig sabihin ng lakas at tahimik lang. Masaya ako ngayon, kundi dahil hindi na ako takot. Ako rin, parang mas madaling huminga kapag may nakakasama kang nakakaintindi sa'yo. Hindi ko pa alam kung saan tayo pupunta, pero gusto kong maging totoo. Kahit anong mangyari. Gusto ko rin, hindi para ipakita sa iba, kundi para sa atin lang. Gusto mo bang hawakan ko ang kamay mo? Gusto ko pero hindi para ipakita sa iba. Gusto ko dahil totoo. Salamat, Andre. Salamat din, Princess. Minsan, hindi mo kailangang maintindihan lahat. Kailangan mo lang maramdaman. Ang totoo, ang damdamin ay hindi laging may kasagutan agad. Pero kapag natutunan mong tanggapin ito, mas nagiging magaan ang mundo. Tulad ni na Andre at Princess. Minsan, sapat na ang pagiging totoo sa sarili, kahit walang kasiguraduhan. At minsan, ang hindi mo naman inaasahan, yun pala ang pinakatotoo. Dahil ang pag-ibig, respeto, at pagtanggap, hindi lang para sa magkapareha, kundi para sa lahat. Sa huli, matututunan mong walang maling paraan ng pagmamahal, basta totoo at may kabutihan sa puso.